Ito yung ating pag-uusapan ngayon na kung saan po ay paiimbestigahan po mga kababayan ni Ombudsman Buing Rimulya itong pagpapatakas nga no kung sino ang nasa likod ng pagpapatakas mga kababayan kay Bato de la Rosa. Alam naman po natin mga kababayan at nakita naman po sa mga balita, naririnig po natin sa mga balita na ang nagpapatakas po kay Bato ay walang iba kundi si Jinggoy at si Robin Padilla. So, ayon nga sa mga source, mga kababayan, ay minamaniho daw ni Robin Padilla ang puting SUV, no? Ang puting SUV mga kababayan, at ito daw ay isinakay si Bato de la Rosa at dinala po nila ito sa NAIA Terminal 3. Nako, patay ka din na. Hala ka, Diyos mio, Marimar. At ang nasa likod ng pagpapatakas ay si Jinggoy. Hala ka, patay ka Robin, balik oblo ka nito. So, ito po mga kababayan, syempre, pakinggan natin sa balita. Hindi naman po pwedeng magyaw-yaw na lang tayo dito na wala tayong sources. Ayan, Sir Jerisel Puno, hello po. And kay Wilford Lim and kay Felix Nunez. Ayan, mega love shoutout po. Ito, pakinggan natin sa balita ng DZMM. Senators Robin Padilla at Jinggoy Estrada kabilang sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman. Kasunod ng tensyon sa Senado. Balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Ala! Dr. Dennis, Tito Winnie, magandang hapon. Kabilang sina Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada sa mga inimbestigahan ng Ombudsman. Kasunod ng nangyaring pagpapaputok ng baril at tensyon sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi hanggang madaling araw kahapon at sa pagkakarsita na si Bato de la Rosa. Ang Ombudsman Isus Crispin Rimulya na panood nila. At sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Ulitin ko ha mga kababayan. Ito ha. Dennis, Tito Winnie, magandang hapon. Kabilang sina Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada sa mga inimbestigahan ng Ombudsman. Kasunod ng nangyaring pagpapaputok ng baril at tensyon sa loob ng Senado Miyerkules ng gabi hanggang madaling araw kahapon at sa pagkakarsita na si Bato de la Rosa. Ang Ombudsman Isus Crispin Rimulya na panood nila ang kumalat na video kung saan sinabi ni Senator Jinggoy na itago ang kopya ng CCTV. So ngayon hihingi na ng Office of the Ombudsman sa Senado ang kopya ng CCTV footage at kapag may nawalang kopya, posibleng manong si Senator Jinggoy pa ang mapaghinila. Bilyan din yung Ombudsman na kinakailangan nila itong imbestigahan dahil sa hinalang stage ang tensyon sa Senado. Sakaling mapatunayan ni stage, mahaharap sa kasong obstruction of justice. Sino man ang mapatunayan, sangkot. At yan, ang balitang kumpirmado. Na, patay ka din ha, mga kababayan. Kung mapatunayan mga kababayan na sangkot itong si Jinggoy at si Robin, mahaharap ito sa kasong obstruction of justice. So, sa madaling salita mga kababayan, ako po, balik oblo. Balik oblo si Binoy, hindi ito maka-abroad. May balak pa naman itong lumaya sa Pilipinas kasi wala daw future. Naku, patay ka din ha. Ala ka, Diyos mio Marimar. Tapos, sinabi pa ni Jinggoy Estrada na itago nyo yung CCTV, itago nyo yung CCTV, patay ka diya. Nako. Iba pa naman to si Robin. Gusto pa naman daw ni Robin itong gusto din ni Robin patas lahat ng tao, maging sino ka man. Gusto ni Robin patas ang tao, maging sino ka man. Nako. Ito na nga mga kababayan. Ito na nga yung ating problema ngayon, mga kababayan, na kung saan talaga namang patay ka diha Robin, no? Diyos mio Marimar. Alam nyo naman sa balita mga kababayan na sino ba ang nagpatakas kay Bong Revilla tuloy, kay Bato de la Rosa. Ito, pakinggan natin itong si mga kababayan, si Buing Rimulya, nagyaw-yaw. Nagyaw-yaw si Buing mga kababayan, yung ano ba yung pinatakas niya ba, yung ano daw, yung about sa kay Bato. Ito ba yon? Pakinggan natin na. Yung usap-usapan sa CCTV, narinig natin, may sabihan na rin tayong issue para ibigay sa atin ang CCTV na Senado nung gabing yon para makita natin ang buong pangyayari. Hala.
Sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations, tsaka mayroong mga nagsasabi, baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Patay ka din ha. Ala, si Boying. Si Boying na mismo nagsabi, mga kababayan, na sana walang mawawalang footage. Patay ka diya, Jinggoy. Naku mga kababayan, sinabi pa naman ni Jinggoy Estrada, sabi pa naman ni Jinggoy na itago nyo ang CCTV kasi sabi kasi nung Sergeant at Arms kay Loren Regarda na, di ko sure kung si Loren ba yun or si Pia Cayetano na nakuha sa CCTV itong pangyayari no, sa loob ng Senado. Sabi ba naman ni Jinggoy sa live, itago ang CCTV, itago. Di ba? Mga kababayan, magkaiba kasi yung salitang itago or itabi, no? I-secure. Dapat ang sabi ni Jinggoy, i-secured nyo yung CCTV para yan na ang gamitin nating ebidensya. Pero alam nyo ang sagot ni Jinggoy, itago nyo ang CCTV. So ibig sabihin, may planong bakit itago? Di ba dapat i-secured? Magkaiba kasi yung itago sa i-secured. Kaya nga pinaghinalaan siya ng taong bayan, mga kababayan, no? Dahil sa salitang itago ang CCTV at nagpaliwanag pa, mga kababayan, ang artista. Ito kasi ang masakit, mga kababayan, no, na bumuto tayo ng mga politikong artista na di natin alam kung ano pa talaga ang nasa isip nila. Tandaan ninyo, ang Senado po ay part of legislative yan. Hindi po yan part of cinema. Ang cinema pwede mong magicin pwede mong i-etchos-etchosin Ang Senado kasi, taong bayan kasi, ang kababagsakan dyan. Hindi kasi cinema, hindi sinihan na pwedeng i-cut mo, i-continue, i-edit. Diba? Continue. Ito, pakinggan nyo. Itago niya yung CCTV. Nako! Itago ang CCTV. Itago ang CCTV. Patay. Ito ang narinig na sinabi ni Senator Jinggoy Narinig Estrada dahil sa po. kanyang Facebook Live matapos umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa Senado noong gabi ng Miyerkules, May 13. Nangyari ito habang ipinapaliwanag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa mga senador kung anong nangyayari sa Senado. Nako! Hindi ito nakalagpas sa pandinig ng mga nakasubaybay na netizen at agad nilang binigyang kahulugan na tila nais ni Senator Estrada na ikubli sa publiko ang nangyaring barilan sa Kaya Senado. nga, alibay na lang Ang po viral niya. video ng mambabatas ay meron ng 7 milyong views, halos 38,000 comments at higit 180,000 na samut-saring reaksyon as of May 15, 1:30 p.m. Nako. Ngunit kanina, nilinaw ng senador na ang punto niya sa video ay mai-preserve ang CCTV footages ng pamamaril para magamit bilang ebidensya. Reserve yung CCTV for future reference. Dapat naman binigyan ng ulit at pagsasalita ko. Suportado rin niya ang paglalabas nito kung gagamitin sa investigasyon. I'm open to it. Pagdating ng investigator, dapat nilabas talaga yung CCTV footages. May sagot din ang senador sa mga tanong kung dapat bang i-take down ang mga video niya na kumalat na online at may maling impresyon. Kung malinis ang konsensya ko, bakit pwede take down? Tingin ni Senator Jinggoy, binigyan ng maling kahulugan ang kanyang naging pahayag sa video upang suportahan ang haka. Hindi yun binigyan ng maling kahulugan, Senator Jinggoy. Ang mali doon yung sinabi mo. Kaya na, alam nyo sa totoo na, alam nyo naman kasi ang taong bayan. Hindi naman kasi tayo pareho utak. Magkaiba kasi yung itago mo sa i-secured mo. 'Di ba? Kasi kung sinabi mong i-secured, maiintindihan ng tao. I-secured mo 'yan kasi balang araw kakailanganin natin 'yan, gawin nating ebidensya. Para hindi tayo madihado dito sa loob. Magkaiba kasi yung itago mo 'yan. For what? Itago mo 'yan. Bakit may itago? Ang sabi, i-secured. Itabi. I-secured, itabi. Magkaiba kasi yung itago mo 'yan. For what? Itago mo para saan? Buti na nga lang nag-video Kasi kung walang video yon, mga kababayan, mawawala yung footage na yan.
Buti na lang may video. Kasi kung walang video mga kababayan, mawawala ang footage na yan. 'Di ba? Naku, Diyos mio Marimar. Kung walang video, mawawala ang footage. Mga kababayan. O, continue. Ang palabas lamang umano ng Senate Majority ang barilan para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Which is totoo naman. Malicioso dyan. Sinasabi nila, sabi ko sa majority na nag-stage ng incident na yan. Sa ngayon, meron ng mga resolusyon sa Senado na inihain ng mga senador para itulak ang masusing investigasyon sa insidente ng makasaysayang barilan sa loob nito na nag-iwan ng hindi makalimutan tensyon. Ngayon, mga kababayan, bakit nasabi ng tao na drama lang ang barilan na yon? Una, kung hindi inamin ng Sergeant at Arms, iinamin mismo ng Sergeant at Arms na siya ang unang nagpaputok kasi nasa ano daw yan, nasa rules daw ng PNP. Hindi naman siya PNP, di ba? Nasa rules daw ng PNP, kung meron ka daw mararamdaman na kahina-hinalang danger, paputukan mo daw, putang ina. Pwede mong ipa-implement yan. Mau. Pwede mong ipa-implement yan, Mau, yung sinabi mong nasa rules ng PNP, pag makapansin ka na may danger, paputukan mo. Putang ina. Pag nakapansin daw ng danger, paputukan. Una, hindi ka naman na parte ng PNP. Ikaw ay isang security. Bakit mo ipina-implement yan? Kaya nga na, mga kababayan, sinong nakapanood doon sa interview ni Ted Filon? Na sinabi ni Ted Filon, bakit mo yun sir nagawa? Hindi ka naman na PNP. Hindi ka na parte ng PNP, kaya retirado ka na. Kinuha ka lang security dyan sa Senado, tapos pina-implement mo yung ganong rules. Sabi niya, gusto ko lang i-clarify. Hindi po ganun, mali po yung pagkasabi mo, no? Ang tama diyan ay yan talaga ang aming mga nakasanayan sa PNP. Ganun ba? PNP? Pakisagot nga sinong pulis diyan sa comment section. Pakisagot. Kapag makapansin ka ng kahina-hinalang bagay, paputukan mo? Ganun ba 'yon? Na alam mong napakadaming tao sa likod mo? Naisip mo ba 'yon na pag pinutukan mo, binalikan ka, di patay lahat yung nasa loob? Patay lahat yung nasa likod mo. 'Di ba? At hindi naman kayo nag-operation noon. Kayo ay pupunta sa loob kayo ng Senado. Wala namang operasyon doon, wala namang nagsabing gigirahin kayo, wala namang nagsabing pasukin at lusubin kayo. Tang-inang yan. Inamin pa, mga kababayan, ng tawag dito ng Sergeant at Arms, mga kababayan, inamin na yun daw ang rules ng PNP. Pag may napansin na kahina-hinalang bagay, magpaputok. Edi tama nga naman ang sabi ng NBI. Kasi bakit? Itong mga tauhan pala ng GSIS building, pinadlock nila yung mga pinto, nilagyan nila ng mga binarina nila yung mga pinto, mga kababayan, para hindi doon dumaan si Bato. Na which is nandun ang NBI sa GSIS building, inabangan baka doon lumusot si Bato. Ngayon pinadlock ng GSIS employee itong pinto na lagusan papunta sa Senado. Ending, mga kababayan, anong ginagawa ng mga Sergeant at Arms? Bakit sila pupunta sa GSIS building? Sige nga, para itakas si Bato? Ang mali lang nila ay nilagyan, pinadlock, mga kababayan, binarina yung gilid ng pinto para hindi mabuksan. Tapos doon nakaabang ang NBI. Ngayon ang ginawa ni Ablasa, pinutukan. Di ngayon bumawi ng putok ang NBI. Ngayon, ang sabi ng mga DDS, akala ko ba walang NBI? Wala naman talagang NBI sa loob ng Senado kasi ang NBI ay nasa loob ng GSIS building. Na which is, ang GSIS at Senado magkadikit. Which is, merong pinto sa GSIS building na lumalagos, na tatagos sa Senado. Na which is, baka doon si Bato dadaan, ang ginawa, pinadlock ng mga taga-GSIS, na which is, nandun din ang NBI. Ending, mga kababayan, anong ginawa doon ng Sergeant at Arms at pupunta sila sa pintuan?
Ngayon nung hindi siguro nila mabuksan at may narinig silang nagdi-drill, pinutukan. At which is inamin yan ng Sergeant at Arms na si Ablasa. Pinutukan daw niya. Di siyempre, nandun yung NBI na mga armado, pinutukan din si Ablasa. Di ba? Kung hindi niya inamin na siya ang unang nagpaputok, edi NBI ngayon ang mapuputukan. Tapos ang live naman ni Cayetano, putang ina, binira si Matibag. Bakit mo hinahayaan? Bakit mo hinahayaang ipaputukan kami dito sa loob? Mamamatay na kami. Sabi naman ni Amy Marcos, hala, nakakatakot. Binagbabaril na kami dito, baka huhulihin na kaming lahat. Putang ina mo, haba ng baba mo, ibaon mo sa sahig para hindi ka makuha. Hala, pinagbabaril na kami. Ano na kayo mangyayari namin dito sa loob? Putang ina mo, itusok mo yung baba mo sa sahig. Pag hinila ka ng NBI, hindi ka mahila. Para sumabit yung baba mo. Ipuga ka, animal ka. Napaka arte mong galing-galing mo gumawa ng script kang hayop ka. Tatanda-tanda mo ng animal ka, haba ng baba mo. 'Di ba? Kung makapag-script itong mga animal na to, kaya ngayon mga